Hello guys, ito na po tayo, magigisa na po tayo ng bawang at sa kutsa na po natin siya. Ito yung bawang. Malapit na yung silo. Kaya para malapit. Ayan na po. Para medyo ano yung ating camera. Lagyan natin siya ng bawang. Tapos sunod na natin yung sibuyas. Adobo na po luluto natin. Adobong ano. Dapat i-apritada po ito eh. Eh, kulang na naman sa sahog. Walang patatas. Eh, meron kami, meron po lang patatas. Yung carrots po, slice walang buo. Ayan. Lagyan natin yung sibuyas. Wala rin po yung anak ko doon ba sila niyata sila sa kabilang bahay yung kapitbahay namin dito. Yung aking dating yung anak nung kaibigan nung anak ko. Hindi sila maglalakad yata sila, hindi ko alam. Ay, ito, hindi ako sa mama. Dito lang ako. Alam mo naman ako, magbody lang tayo. O, magluto na lang ako. Kung araw-araw nagluluto ako. Kasi nag-team mga ako eh. Lalakas kumain. Ako nagluto akong palabo. Ngayon dito naman. Happy Sunday po sa inyo. Everyone. Happy weekend. April 28. Yan po magluluto tayo ng adobo. Kasi iiba adobo, sabay na yung ano, parang ito yung nakababad na nakamarinate na siya. Yan po hindi eh. Inaano ko muna siya. Saka ko ilalagay yung binarinate. Binarinate ko na po ito dito. Kasi ito po yung tinanong ako kung kanina nagluto siya ng yung ano niya. Hindi kasi sa noodles. Kahit anong noodles. Pancit canton, Korean noodles, Filipino pancit. Yung paborito niya yan. Yan, nalagyan na po natin isa-isa. Ayan na po. Medyo ito na yung sibuyas. Ayan. Isa natin siya. Yung magtiraso lang ito eh. Hinati ko sa gitna, hita, putulex. Ayan. Ano natin lalagyan yung sabaw. Kunti lang sabaw. Kasi gusto kan anak ko, yan, adobo ito yun. Iba naman, kasi ang iba-ibang klase adobo. Sandang klase daw yung adobo. Kaya lalagyan patatas. Alam lutong ano yung lutong Bisaya. Kaya patatas. Ako po hindi ako naglalagay ng patatas. Kasi talagang, kumbaga lutong Bulacan, Tagalog. Bulakenyo. Bulakenyo kay ako kasi nanay ko pinanganak sa Bulacan. Pulo, Bulacan. Kung siya pinanganak. Kaya ayan. Medyo takpan po natin. Ayan. Tapos hintayin natin siyang medyo umano siya. Kumulo-gulo. Ayan. Dapat mo mamaya na ako maglalakad, mag-walking exercise ako kasi namamanhid yung aking mga paa at kamay. Teka, pero maganda pong araw ngayon, masikat. Papakita ko sa inyo. Ayan, habang naghihintay tayo ng adobo natin. Ayan po, oh, masikat yung araw. Maganda yung araw ngayon. Ayan po. Ayan, nato tayo sa labas. Maganda po yung sikat ng araw. Ayan. Tahimik, no? Maganda lang po dito sa USA, sa state na aming tinitira. Tahimik. Ayan po yung labas, oh. Spring po, oh. Mga after nito ng mga May o June, lalabas na po yung ano yan, spring pa eh. Ayan, oh. Tama, spring. Lagas pa yung pool. Wala pa siya.
Pagka ano yan, tutubo na yung, yung ibang nga tumutubo na yung mga ano, mga dahon. Ito hindi pa tumutubo yung dahon. Kasi iba-ibang klase. Yung isa may dahon na. Ayun na po. Tahimik po dito eh. Ang gusto ko lang po dito tahimik. Kaya sinasabing tahimik, boring. Ayan po, pinakita ko na sa inyo yung aming labas. Kaya tahimik. Tahimik po dito sa aming tinitirhan. Kung sa Pilipinas to, ganitong oras, mga naglalabasan na yung mga marites. Yan po, tahimik lang po dito sa aking lugar. Yan po. Nag-ano na muna pala ako ng kape. Ito po yung nag-brewed coffee muna pala ako. Tignan ko muna yung aking kape. Habang hinihintay natin yung adobo ko. Sabado at Linggo wala po akong pasok. Timplahan po na natin yung ating kape. Ayan, timplahan ko muna yung aking kape. Kapi-kapi. Hindi ko na napakita sa inyo. Yan ang yung aking kape. Black coffee. Nasa brood. Ito po yung jelly. Dapat iuwi ko itong jelly. Eh, may expired na ito eh. Sa August. Eh, sabi ng anak ko, hindi ko alam, July o August. Ano ko na daw, gamitin ko na daw dito bago kasi kami umalis. Hindi ko pa pinapaalam kung kailan kami uuwi doon sa anak ko. Basta sinabi na lang namin kung ano yung buwan, pero hindi namin sinabi kung ano yung pecha. Gusto sila namin sila ma-surprise. Kasi pag sinabi na namin ano, hindi na surprise, pag sinabi na kung anong araw. Tapos lagyan po natin ng Coffee Mate. Ito po ginagamit namin, Myers Coffee Mate. Kasi may bagong bukas dito eh. Dati Walmart lang. Ngayon, di kalaman na yung Walmart, may Myers na. Tsaka yung ano ba isang ano? Kalimutan ko. Yung isa pang magkakatabi, Walmart, tsaka Myers, tsaka yung nawala sa uot. Nasa labi ko, pwede ko masabi. Ano din yung mura din doon. Eh, nagustuhan ng ano ko yung Myers yun ngayon. Patagal na kami customer ng Walmart eh. Since 2014 pa nandito kami. Eh, ngayon, may bagong bukas Myers. Maganda din naman. Unang bukas sale sila. Pero mas gusto ko pa rin yung Walmart kasi nasanay na ako doon sa Walmart eh. Suki kami ng Walmart. Maraming branches ang Walmart eh. Parang yung sa Pilipinas, SM. Diba? Yung SM maraming budget. Sensya na kayo, wala akong makeup. Tinatamad ako. Eh, doon ako sa TikTok. Doon ako, siyempre, gumagamit tayo ng filter. Filter ko naman doon yung eyebrow tsaka yung tungo, ano. Pero hindi naman ako gano'n nag-ansya. Pero, sabi naman nila pag wala daw ako filter, hindi ako maganda. At least may itsura pa rin naman kahit wala tayong makeup na. Eh, natamad ako mag-eyebrow o mag-ano siya. Yan, maganda na yung natural beauty. Kasi sabi nila, hindi ka naman nag-ano. Yan yung pagka ako nag-vlog. Gusto ko kinamad ako, hindi ako mag-ano. Sa ano kasi sa TikTok, malakasan kasi mga filter doon. Pero hindi man ako gumagamit ng malakasang filter, yung simple lang. Pero malabas pa rin yung ano, yung ganda. Hindi pa naman talaga mga kulubot pa yung mukha natin. Kasi wala lang tayo. Kasi nga mula po nagkaroon ako ng cancer, breast cancer. Dati malago po yan, aking kilay. Medyo ano siya. May kilay pa rin, tumutubo na rin. Napatungan ko siya ng eyeliner. Takani siya. Pero ano, may depression na, alam mo naman, nagkaroon ako ng breast cancer, nag-side effect, pati mata ko. Lahat nagkaroon ng side effect. Hindi naman namamanid yung paa ko, kamay ko, tsaka minsan braso ko, sa tuhod ko.
marami na findings na ano sa akin, na kada kuha sa akin ng dugo, na ini-examine ako sa dugo. Yun, marami akong gamot na ininom noon. Pero ngayon, bawasan ko na. Siyempre ngayon, hindi ko po alam kung sana naman may awan. Diyos, huwag na sana bumalik yung cancer ko. Sana, sabi naman anak ko, pre-cancer na raw ako. Pero, kasi iba, marami akong nabalitaan, may bumabalik yung cancer. Pero sabi nga, tamang diet, tamang pagkain lang yung kainin. Hindi ko maiwasan na-finding din sa akin na diabetic ako. Ano yun type 2. Buti nga hindi ako naging type 1, type 2. Minsan mababa, minsan taas. Pero nung una, talagang first time umabot ng 400. Yung unang salang ko sa chemotherapy. Naging 400. Kwentuhan muna po tayo. Habang hinintayin natin adobo ko. Hindi pa naman ano siya yun. Papaanin muna natin. Teka, halin ko muna. Baka mamaya. Baka mamaya, hindi ko alam. Ano na pala. Sunog na. Ayan, tingnan muna natin. Ating adobo. Ayan. Ganyan tayo pinagkapatungan ng aking ikap sa natin. Ayan. Para makiniyag ito. Ayan. Ayan na po siya. Ayan lang. Ito na po yung kasi mas maganda sa kutse yung ano natin. Tapos nagyan na pala natin, medyo na ano siya. Kasi nilakas ako yung apoy. Paminta. Ano po na ba tayo? Tansya-tansya lang. Lutong bahay lang naman to. Hindi naman to karinderya. Pero sa karinderya, may ito na tayo lagyan natin laurel. Kasi nauna ko na yung laurel. Kasi gusto ko yung pumatas yung manok. Parang ano siya manok. Tapos lagyan na natin itong ito. Kaya yung tuyo. Yan. Pakuloy muna natin bago lagyan natin siya ng suka. Yan po nakita niyo yun. Ayan. Ayan, putayin na natin siya. Patuloy natin yung kwentuhan po natin. Na ikaw kwento ko lang naman na magkape muna tayo. Kape muna tayo. Ano na dito ngayon alas 5 na. Malapit ng. Kasi po dito, di ba sa Pilipinas pag alas 6 medyo madilim na. Dito po kasi nag-change ng time. Kumbaga, nag-change, climate change. Yung sabi, nagpapalit ng oras. Pag winter, nagpapalit ng oras. Ngayon, mag-spring na, nagpalit na ng oras. Ngayon po dito, ang gabi, alas 9. Maliwanag pa. Ngayon, alas 5 hanggang alas 7, maliwanag. Kaya pwede pa ako mag-walking exercise. Minsan nag-walking exercise ako, hindi ko na binablog. Pero meron naman po ako dyan binlog ko. Ngayon, yung mga anak, baka sila mag-walking exercise sila dun sa may park. Park yun parang, ano ba yun? Parking na square ba yung tawag nila dun Basta malawak po yun. Hektarya ang lupa doon. Laro ng mga nagja-jogging, mga Yung kape muna tayo. Ay, naku. Wala na dumating po ko Friday. Ngayon Sabado, luto ko. Mag-drop Sabado at Linggo. Yung anak ko kasi hindi yung gano'ng makaluto dahil na-opera nga po dito. Meron po akong video dyan na na-opera yung anak ko dito sa may palag niya. Pero kami may karpatane. Pero ako, kasi nga pa uwi na ako, ayoko na magpa-opera sa kamay ko. Meron, na-examine din ako. Last examine ko yung karpatane pa at kamay ko. In-examine po yan. Yung parang pinukudiente ka. Hindi ko alam kung anong tawag po doon. In-examine nila para malaman ko kung may karpatane ka. Na-trace din na may karpatane nila ako. Dapat December, examinin na ako. Meron na akong parang physical therapy baga.
Parang siyempre napapagod na rin kasi nga may bala ka umuwi. Sabi ko, mag-ano na naman ako. Kaya siguro pala, nauna na ako ng anak ko, nag-opera na siya ako pala nung December. Nampisa na ako magpa-check up na kami. Siguro na, ngayon baka opera na din ako, mas nauna pa ako sa anak ko. Eh, kasi nga po, di ba, na hindi covered ng insurance ko ng yung aking operation para sa kamay ko. Baka malaki yung nagastos ko. Kasi ang mahalaga sa akin, naligtas ako sa yung cancer ko na salamat ako sa Ama sa Diyos na binigyan niya pa uli ako ng chance para mabuhay na akala ko katapusan ko na hindi ko inaasahan, na-expect ko ako yung alam ko mamamatay ako nung time na yun na hindi ko alam iba na hindi ko ina-expect na may mga sakit tulad ko, iba kasabayan ko, mas nauna pa sa akin mamatay. Kaya parang naano ko, hindi ako. Ngayon meron kaming kasama namin dati sa trabaho, nag-resign na siya. Nagkasakit siya ng aneurysm. Tapos, noong nakaraang linggo lang po siya namatay noong April 22 yata yun. Yung nagulat kami na siya sa balita ng anak. Naging kasama ko din yun sa trabaho ko, dun sa isang department na bago ko tinransfer. Na mapait din siya. Kaya, kaibigan din ng anak ko, naging close sila. Pero hindi kami naging close as in close. Yung nakakausap na trabaho, nakasama sa trabaho, nakasama ko din siya sa trabaho. Kaso nga, nung na-transfer na ako, marami na rin na-transfer din siya sa ibang department. Yun, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Yun, nabalita na lang namin na aneurysm daw. Kaya nga miski anak ko nabigla, miski yung kaibigan ng anak ko, yung kapitbayanan, nabigla, na hindi namin, alam namin wala siyang sakit. Tapos, ganyan, miski ako alam ko wala siyang sakit. Saka yung, maraming balabalita na laking pasalamat ko sa Diyos na yung mga ibang kakilala ko, ibang kaibigan ko sa Pilipinas, nag-alala sa akin nung may breast cancer ako na akala nila hindi ako maliligtas, akala nila kasi nga pag sinabing stage 3 o stage 4, parang 50-50 yung buhay mo dyan, di po ba? Kaya salamat na lang ba sa Ama sa Diyos na binigyan niya pa akong pangalawang buhay. Sana, huwag na sana munang bumalik. Sana maano ko muna yung pangarap ko na, yun nga, kasi yung pangarap ko talagang, alam may iglesia tayo. Gusto kong pagpatuloy ko yung paglilingkod ko sa Diyos kasi nga, yung priority ko yung maligtas ako at sama na aking mga pamilya, mga apo ko, mga anak ko, at yung mga taong malalapit sa amin na gusto ko rin sila makasama sa pagsamba, sa kaligtasan. Kaso, wala Siguro talagang hindi kaloob. Ako nga kahit nasa iglesia na ako, pinagdaanan pa rin ako ng matinding pagsubok kung pamilya ko. Sana pagsubok lang, huwag naman sana sumpa. Kasi, ito, lumaban ako sa buhay, nilabanan ko yung sakit ko, nilabanan ko nung maraming pagsubok na pinagdaanan ko sa buhay at sa pamilya ko. Na siguro kung wala akong Diyos, matagal na akong bumigay. Ayan, sana nga loobin ng Ama ng Panginoon si Kristo na sana makabalik ako sa iglesia, makasamba na ako doon. Kasi nga dito mula nung 2021 ba yun, at bago ako magkasakit, nagkaroon ng problema at ngayon nagka-cancer ako. Na-stop ang aking pagsamba. Pero hindi nangangulugan po yun. Nakalimot ako. Inaamin ko nagkulang ako. Meron akong nagawang kasalanan. Inaamin ko yun. Lahat naman tayo nagkakasala. Nagkulang at nagkasala rin ako. Pero ang Diyos nandyan lang sa atin lagi nagpapatawad, naghihintay lang na mabalik loob tayo. Kasi nga talagang magulo na ang mundo. Pati nga gobyerno ng Pilipinas ngayon nagkakagulo tsaka sa ibang bansa, kahit sa bansa. Kasi ang diablo nga ang nagpapanggulo. Kasi alam ng diablo kaya nanggugulo na siya. Kahit nga lingkod ng Diyos, kahit nasa iglesia na, hinahatak pa niyang pababa para hindi maligtas Lalo pa kayo mga taong walang Diyos, yung mga tao ng sanlibutan. Taong sanlibutan, hawak ng Diyos yan, mga walang Diyos yan. Aminin natin, sinabi yan ng Diyos. Yung mga tao ng sanlibutan, walang Diyos. Kaya nga maggulo, tagahati-hati, nagbabaga-bagaha, bahagi.
Kung nasa Diyos ka, ayaw ng Diyos yan, yung mga watak-watak, bahagi, dapat nagkakaisa. Kasi ang Diyos ang gusto niya nagkakaisa sa isang layunin, sa kabutihan. Kagaya ng gobyerno natin ngayon, di ba magulo? Ininakala natin yung binoto ng, ako hindi mo na bumoto, siyempre nasa US na ako, na inakala natin magka-campaign pala, hindi natin magulo. Pero wag na tayo mag-bad comment o good comment kasi nga pauwi ako. Gusto ko, kaya nung makita-kita ko dito sa iyo, ano ba yan nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon? Bakit kaya nagkakagulo? Ano ba to? Sabi ang panawagan nila, ang pagbabago at pagkakaisa. Bakit yung sinuportahan na yun yung parang, yun yung kumakalaba. Alam niyo na kung sino, hindi ko nababanggitin. Na akala yung kalaban, yun yung kalaban talaga, yun pala, yung magkakampi, yun pala magkalaban. Yun pala yung kalaban, tapos ano ba yun? Kaya ayun, yun yung sinasabi na ayun, kaya hinalag ka ng Diyos o hinalag ko sino man. Kasi pag hinalag ka, pag masama, halal ka ng dyablo. Pag kabutihan at mamalasa at mamahal sa bansa, halal ka ng Diyos. Diba? Kung naghaharing kaguluhan, hindi halal ng Diyos yan. Naghahari ang Satanas. Kaya pag ganun, ipasa Diyos na lang natin. Lalo na po, mapalad nga po tayo Bansang Pilipinas ang pinili ng Diyos. Pinagpalit sa Israel dahil nga ang Israel nagtaksi dahil sana yung bansang Pilipinas na pinili ng Diyos, huwag sana magtaksi, tumalipod sa panampalataya kasi yun na po huling wakas ng lupa na talagang malapit na po talaga ang paghuhukom. Kaya doon po sa hindi nakakaunawa, hindi pa po sa kabila sa iglesia, mag-research din po kayo. Huwag po sana kayong sumakat ng loob, hindi ko po hanggang na masaktan ng kalooban niyo, hanggang ko din po kayo maligtas na hindi pa po kaalim sa iglesia ni Cristo. Hanggat may pagkakataon pa po. Totoong malapit na po talaga. Kaya laganap na yung nangyayari, kahirapan, pagkabagabahagi, kaguluhan, kalamidad, mga nangyayari. Pero hindi pa po yung wakas, palatandaan pa lang. Pero huwag po natin hintayin yung wakas na. Kasi kakatok na ang Panginoon, nandiyan siya sa pintuan. Pag kumatok na po siya, pag binuksan na niya yung pintuan, tayo mapapahama, di po ba? Hindi masama maghanda buhay, hindi po halasa habang tayo sa buhay. Pero darating talaga po itong lahat tayo mamamatay. Pero yung pagkamatayan, paghandaan po natin, hindi paghanda lang natin yung kamatayan, ay yung birthday, mga anniversary, yung mga pagpapayaman o anumang gusto. Lahat naman tayo naghahangad, di ba? May pangarap tayo sa buhay. Pero priority natin sana yung paligtasan. Yung hanapin natin ng Diyos, kasi yun talaga ang tunay na Diyos. At yun dapat paglingkuran at sambahin. At ang Panginoon si Kristo ay siyang tagapagligtas po natin. Siya po tagapamagitan sa Ama. Siya po ang anak ng Diyos na pinamagitan tayo para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya tayo tinubos ng Panginoon si Kristo dahil sa kasalanan natin. Siya nagbayad sa ating mga kasalanan para matubos po tayo. Kaya ayun po, huwag sana mo sumamalon ko sa inyo. Sinishare ko lang po na masakit man sa totoo na yun po nasa Biblia. Iglesia po ni Kristo ang ililigtas niya kasi yun po tinayo ng Panginoon si Kristo. Sa ibabaw ng bato itatayo ko ang aking iglesia. Nandun po yan sa Roma. Tsaka yung sabing, Roma 16, magbatihan kayo ng mananahalik. Binabati kayo lahat ng mga iglesia ni Kristo. Nandun po yan sa Biblia. Kung iba po yung mga ibang reliyon, may mga pastor, may mga babasa ng Biblia, basahin niyo po yun, mag-research kayo. incmedia.com. Ito kayo, ganun na po natin. Napasyado na po yung haba ng kwento ko, no? Ayan na po. Mahal ko po kayo, kaya ulit sinasabi yan sa inyo. Tulak po ng pag-ibig, kaya tulad ng Ama, kaya sa pag-ibig, sa pagmamahal niya sa atin, ayaw tayo mapahama, gusto niya tayo maligtas. Kaya sabi mo, huwag na matigas ulo. Dahil naman po tayo matigas ulo, hindi natin, yan may pa-just pa po tayo. Talaga na po natin siya ng suka.
Gusto nung anak ko maasim eh. Ayaw niya nung matato. Takan natin yung suka kasi punti na lang yung suka. Ayan. Lagyan natin siya ng konting to. Yung anak ko gusto niya adobo, medyo maitim. Ayaw niya na maputka. Yan, dinagdagan ko na siya. Lagyan natin siya ng oyster sauce. Lalagyan yung ba kayo ng oyster sauce? Parang tigas na. Ano ba ito? Bago ba ito? Ay, ito pala. Sarado pa pala yung bago yun. Ito yung dati, mamasita. Kunti lang. Kasi pagka marami, malapot. Tapos, lagyan po natin siya ng konting asukal. Ayan. Sige na po kayo ha, napakwento tayo. Ano lang po tayo, real talk lang po yun. Sinasabi ko real talk yun. Hindi po yung kasinungalingan. Kahit i-research nyo po yun sa Bible. Ang creation ni Cristo. What's up? Oh, ito lang mga katunay mga Hi guys! Yan na po yung mga apo ko dumating na. Ayan po guys, maluluto na yung aking templada na po yan. Okay guys, see you for my next vlog. Nandito na yung makukulit kong mga apo. Don't forget, like and subscribe my channel. Subscribe. Thanks for watching.